Hallelujah, Lord. Amen. Bagamat talaga po marami po nagpaalam na hindi sila makakapunta dahil sa mga pakiramdam. Talaga namang linggo pa po talaga. Pero ang kagalingan po ng Panginoon ay naroroon. Amen. Alam ko po kung wala naman silang nararamdaman, talaga nandito po ang mga yun. Pero gayon pa man, tuloy-tuloy po tayo. Amen. Ang ating gawain naman po ay hindi nakasalalay kung may isa o dalawa na naririto. Ang gawain po ito ay nakasalalay sa pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Ang Diyos na buhay. Amen. Nakakatuwa po tayo. Nakasama po natin ang family ni Brother Ari. Salamat po. Kundi po, kami-kami lang po. Amen. Pero nakakatuwa. Siyempre, nandiyan ang ating worship leader na mabait. Amen. Si Zaksa. Amen. Praise God. Alam niyo po, nakakatuwa po ang nangyayari po. Sabi ko nga po, sabi ko dati, kaya nga po, Monday pala, nagdedeklara na po ako, sabi ko, dalangin ko, patuloy po na magkaroon pa rin ng pag-alab sa pagpunta sa church. Dahil last Sunday po, talaga namang hindi na tayo magkasya dito. Tapos biglang tayo naman, ngayon ay talagang kasya lang po tayo kahit nandito. Pero hindi po tayo magpapaano doon. Dahil po ang Word of God ang ating pong kasama. Amen. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po. Dahil po hindi nalilimitahan ang pagkilos mo sa mga tao. Dahil po kami po ang pagbabatayan ng iyong biyaya, ay hindi magpapatuloy ang iyong gawain. Ngunit ang gawain ito ay nakasentro at nakaangkla sa iyo, Panginoong Jesucristo. Kaya naniniwala po kami na ang pagkilos mo po ay banayad, at gayon din po ay powerful sa amin. Banayad na dumadali sa aming puso na nagnanais ng kapahingahan. At powerful upang patuloy po na magkaroon ng kalakasan ng aming pisikal na katawan mula sa aming espiritu papunta sa aming kaluluwa at magmanifest sa aming mga katawan ng kalakasang nagmumula po sa inyo. We declare right now that the joy of the Lord is our strength. At patuloy po na magkaroon ito ng manifestation sa aming pag-aaral ngayon. Hindi lamang po kami makikinig, kundi ang aming pakikinggan ay i-absorb ng aming espiritu at hayaan po namin itong mag-brew sa aming buhay upang patuloy po na kumatas ang natatangi mong biyaya sa aming mga buhay. Salamat, Banal na Espiritu, dahil ikaw ang magsasalita sa oras kong ito. Wala po kaming ibabahagi sa pulpitong ito, kundi ang iyong pong biyaya at masaganang gawa. Kaya sa oras pong ito, maghayag ka, mag-reveal ka, magtanggal ka, at magtuwid ka sa aming mga pag-iisip upang patuloy po ang matira lamang ay yung natatanging salita sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, maging handa ka sa pagtanggap ng masaganang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen! So, nandito na po tayo sa pang-apat po na ating series ng Sola Gratia. Sila Brother Aris po, na-advance sila. Pero po, praise God na po yan. Amen. Ito po yung ating fourth session. Dapat nga po fifth na tayo ngayon dahil po may special event po tayo last Sunday. Nandito po ang ating Bible School. Pero kagandahan naman po na yun ay nagkaroon po ng chance yung mga kapatiran po natin sa Roberto Clan na makapakinig ng mensahe. Bagamat ang ating Sister Grace ang nagbahagi. Pero ang ganda po ng binahagian, true worship exalt God. Amen? So sa hapon pong ito, bigyan ko lamang po kayo ng paalala. Nandito na po tayo sa ating 7th module lesson. Pero yan po ay binahagi natin sa 10 hanggang po dun sa Charito. So yan po i-discuss po natin for 10th week po. At magkakaroon na po tayo na lesson break sa November. Last week po ang November. December po ay Christmas break po yun hanggang January. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aaral. At sasabihin ko na po sa inyo, December 17 ang ating 11th year anniversary sa New Life. Ang tema po natin ay Testify. At meron din po tayong gawain sa December 24, Sunday po yun. At December 31, Sunday din po yun. Meron po tayong gawain dito. At next Sunday po, unahan ko na po, wala po tayong
afternoon service, may morning service po tayo 9 a.m. Just for next Sunday lang po dahil po meron po. So suportahan naman po natin ang Samuel ng alas 3 po. Amen? So yun na po yung ilan nating paalala. Dumako na po tayo sa ating aralin. So why learning full grace is important? Because being learner of grace gives you a strong conviction what was the right gospel. Yan po yung pinag-usapan natin ng Sola Gratia Part 3. Mapipili mo ano yung totoong gospel. At sa pamagitan ng kaligtasan, mai-eliminate po kung ano ang tamang gospel. Kaya pinag-usapan po natin yung 3 approaches of grace. Makikita po natin dyan, number 1, ang unang mga tinuturo. Sa lahat ng simbahan, makikita nyo po, iisa lang nagpo-fall down ng kanilang teaching about salvation. Number 1 is no grace, all works. Ibig sabihin, pawang gawa, walang biyaya. Ang sabi natin, kung ito ang susundin natin sa kaligtasan, kailangan natin sundin yung 613 na law. Hindi lamang po isa, hindi lamang po 10, 613. At ang sabi ni James 2:10, when we miss one, we miss all. So yun po. Pumasok po may 612 na batas, pero may na-miss kang isa, wala din. Yung miss all. Yan po ang kaligtasan ayon sa gawa. Ito po yung deception. Yung half grace and half works. Na yung grace ay parte ng Diyos at yung faith ay parte natin. Maganda rin po yung discussion namin kahapon. Naging mas malinaw po yan. Na ang ating faith ay hindi nanggagaling sa atin sapagkat ikaw ay patay, right? Saan manggagaling ang faith kung ikaw ay patay? Ang pinag-usapan po natin bago po maligtas wala kang sariling pananampalataya kasi ang pananampalataya mo'y nanggagaling sa Diyos. Kaya ano po ang pananampalataya na meron tayo ngayon? Perfecto, sapagkat ang faith mo ay galing sa Diyos. Kaya hindi po yan So ito po katuruan ito ay mali at ang natitirang katuruan na lang po na pinapakinggan natin at nilalakaran natin yung gospel of full grace. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung mas malalim na approach sa gospel of full grace? Amen? So, pero bago po ang lahat, may issue po sa gospel of grace na binabato po sa atin. Ang issue po na yan ay, ang gospel of grace daw po ay prosperity gospel lang. Ibig sabihin, about pagyaman, about pera lang, yun ba talaga ang tinuturo natin? Sasagutin po natin yan. Kasi po, maraming confusion na ang gospel of grace daw po ay prosperity gospel, pagyaman lang, patungkol lang dito. Pero ilalatag ko po ngayong hapon na hindi lamang po patungkol dito ang gospel of grace. Pero parte ang prosperity sa gospel of grace. Maintindihan po natin hindi lamang po ito ang gospel of grace. Parte lamang po ang prosperity. Amen? So, mamaya po, mas malilinawan po. Yan po yung issue sasagutin. Basahin nga po natin ito. Sabay-sabay po tayo para magkaroon po tayo ng patuloy pang pananampalataya. So, may pananampalataya ka na pero i-exercise natin yung faith. 2 Corinthians 8:9, New King James. Sabi dyan, for you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Malinaw po ba yan o malabo? Pero po, palilinawin pa po natin yan kasi may mga words po dyan na kailangan natin maintindihan. Una po, nami-misinterpret po dyan yung word na rich. Pag-uusapan po natin, ano ba yung rich dyan? Pangalawa po, siya ay mayaman, naging mahirap. Kailan siya naging mahirap? At yung kahirapan niya ba ay spiritual o material? At ano ang dahilan bakit siya naging mahirap? Pero sinagot na rin naman po dyan, para tayo ay yumaman. So, talakayin mo natin, maganda po ito. Una po, pag-usapan po muna natin, ano ba yung gospel? Kasi marami pong sinasabi, ang gospel, ano ba talaga ang gospel? Ang gospel po ay sa Tagalog ay di ba? Kaya po, alam niyo po ang grace, hindi basic Kasi pag tinanong tayo, ano ba yung gospel? Ano ba yung gospel? So, ang gospel po sa Tagalog ay mabuting balita. Pero sa Greek po,
yun din naman po yun. Yung Euangelion, na ang ibig sabihin niya ay good news, mabuting balita. Ano daw po? Ano daw po? Ano daw po? So ano po ang gospel? Good news. So good news. Wala pong ibang literal meaning po ang gospel, kundi good news. Amen? So good news po ang prosperity. Good news po ba ang prosperity? Good news siya. Pero hindi siya yung main subject ng gospel. Part of the gospel, pero hindi siya main gospel. Amen? So tingnan po natin. Sabi niya Luke 4:18-19, the Spirit of the Lord is upon me. Sino po ang nagsasalita dito? Si Jesus. Because He was anointed me to preach the gospel to the, and He has sent me to heal the broken. Yun po yung gospel, na kapag nagpapahayag ka na sa mga may hirap, kayo ay giginhawa, that's a good news, right? Eh kung hindi sila naniniwala sa prosperity, dapat po ang sabihin nila sa mga mahirap, mga mahihirap, dahil tayo ay na kay Kristo na, mas lalo pa tayo maghihirap. Amen? Amen? Diba? Ikaw ay mahirap? At nung na kay Kristo ka na, mas maghihirap ka ba? No. Ang sabi niya po, ito po, verse po to verse na po yan. Kinopya lang po natin sa Bible, nilagay natin sa screen. At sabi niyo po, to preach si Jesus po to, Jesus Himself ang nagsasalita. Siya daw po ay nangangaral ng mabuting balita sa mga mahihirap. Ano sa tingin niyo po yung mabuting balita para sa mahihirap? Sila ay giginhawa. Amen? Malinaw po tayo. Ang sabi naman po niya, sinugo niya ako para pagalingin ang may mga broken-hearted. O kung mga broken-hearted po tayo, paghahalingin tayo ng Panginoon. May healing sa atin ang Panginoon. Ang sabi pa po dyan yan, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Guess what, mga kapatid? Kung ngayong latter part of 2023, para bang, bakit ganun? Para talagang kagipitan talaga, magpapasko. Bear na, dapat talagang umaarangkada ng biyaya natin. Pero alam niyo po, ang declaration ng Panginoon, every year is acceptable year of the Lord. Kaya hindi po tayo naniniwalang, next 2024, ano naman to, year of the rabbit. Or ano bang year yon? Or year? No! Next year is the year which is acceptable year of the Lord. Amen? And we always declare yan. Alam niyo po, ang Pilipino po, base po sa survey, ang Pilipino may pinaka-positive every New Year na magkakaroon sila ng magandang buhay dun sa taong darating. I don't know kung saan nila kinukuha yung optimism na yon, pero naniniwala po ko na sa atin bilang mga mananampalataya na tinapos sa gawa ng Panginoon, every year is acceptable year of the Lord. At wag po kayong mawalan ng pag-asa, ngayon pa lamang po, deklara nyo, this is the acceptable year of the Lord. Pwede ba natin sabihin yan sa kabila ng ang taas na ng bigas, ang mais ay naging bigas na din, at nagkakagulo sa Israel, at binobomba sila ng mga Hamas, at talaga namang kabila ng pagtaas ng presyo, yung 80 pesos sa pamasahe, 100 na ngayon, diba? Lahat. Pero kung hindi tayo na kay Kristo, ay talaga namang depression ang aabutin natin. Pero this year is acceptable year of the Lord. Amen? Sabi po dito ang controversial issue po, ang prosperity sa Biblia ay spiritual lamang at hindi material. Meron din naman pong sinabi niyan sa Ephesians chapter 1 verse 3 that all the spiritual blessing was given upon us. Pero patutunayan ko po sa inyo, hindi lamang po spiritual ang pagpapala, kundi material din po. Una po, bakit ko po nasabi? Saan po pinanganak si Jesus? Sa sabsaban. Right? Hindi niyo po ba tinatanong bakit sa sabsaban pinanganak si Jesus? Ang tanong po, paano ba tayo naligtas? Sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, tama? Hindi naman po dahil sa kanyang paghihirap. Tama, mali. So, therefore, conclude, kahit middle class siya, kahit rich or nasa upper level siya,
pwede pa rin na tayong iniligtas dahil ang kaligtasan natin ay nasa dugo. Right? Diba? Mula pala ng Sola Gratia 1, pinag-uusapan na natin yung by the blood. Right? So, hindi dahil naging mahirap siya, ay yun po yung magiging kalit. May ibig sabihin mo yan, yung kahirapan niya. Namuhay ng mahirap. Paano ho? Siya po ay anak ng karpentero. Hindi po yun high-class job noong unang panahon. Mahirap si Jesus. Kaya nga, normal ho si Jesus. Kaya di ba sabi sa Bible, para siyang katulad lang ng madla. Hindi siya, walang special sa kanya. Kala kasi natin si Jesus parang nag-glow. Parang nag-ano siya, Glutamax. Parang ganun yung dating niya. Yung parang pag nakita mo siya, espesyal si Jesus. Hindi. Kaya hindi nga siya matanggap ng mga Pharisee eh. Hindi rin siya matanggap ng ibang tao na siya yung Mesias. Kasi normal na tao lamang siya. Amen. Pangatlo, ang may-ari ng libingan ni Jesus ay si Joseph Arimathea. Wala din pagpapalibing. Hindi pa po yung mga high class ngayon, meron silang nicho, bumili na ng nicho, bumili na ng museo ba yun? Museo, tapos meron na silang ataon, di ba? Handa na lahat. Yung mga may pera. So walang pera talaga si Jesus. Wala siya. Papatunayan ko pa po sa inyo. Sabi ni Jesus sa verse 8, and Jesus said to him, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Wala hang sariling bahay. Diba? Kaya karay-karay niya yung mga disipulo niya sa natutulog sa Jesus. Natulog siya sa boat. Kaya di ba natutulog siya, nagkakagulo yung mga apostle, yung mga alagad niya. Ang sabi niya, Jesus, babagyo na. Ang sabi ng Jesus, peace be still. Diba? Sinabi nila, saan pa sila natutulog? Sa garden ng Gethsemane, doon sila natutulog, diba? Jesus, pumunta pa doon sa nanalangin siya. Wala silang tayo mo, meron pa tayong apartment, meron tayong titiran, may inupahan ka. Mas mayaman pa tayo kay Jesus. Hindi yan basta naging ganyan lang. Kasi pwedeng isugo ng Ama ang kanyang anak ng nasa maayos na sitwasyon. Pero hindi yun ang pinilit sapagkat may ramification po yun sa buhay na tatahaki natin ngayon nung tayo ay tumanggap na kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Hello, are you with me? Kaya ang sabi po dito, why did Christ have to suffer poverty? Bakit nga ba nakaranas ng poverty si Jesus? Ang sabi po dito, ayan po, ito po yung literal translation po niyan. Ang sabi po dyan, why did Christ suffer? For you know that the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was naturally rich, totoo po ba na natural rich ang Panginoon? Yes. Sa langit, matakbo lamang siya sa Gold Street, right? Yet for your sake, He become beggar. Hindi lamang po poor, beggar. Kasi yung beggar, halos wala na matirhan. Si Jesus pa, may natitiran siya, wala. Literally wala. So that you through His poverty might become rich. Upang tayo mismo dito sa lupa, yung kahirapang dinanas niya, nung siya pa ay nabubuhay, magkaroon din tayo ng manifestation na dito sa buhay na tinatahak natin ngayon. Maaari tayo naghihirap, pero tayo ay guminhawa. Hindi po yung rich na milyonaryo. Guminhawa. Sabi po dyan, mapupunuan ang lahat mong pangangailangan. Yan po yung richness na sinasabi dun sa verse po na yon. Kasi alam niyo po, may nagtuturo po ng prosperity gospel. Ang sinasabi po sa mga tao, yayaman tayo, magiging milyonaryo, amen! Hindi, amen din sila. Pero yung sinasabi pong richness dito, hindi po yung richness na pagiging milyonaryo. Alam niyo po, marami po sa atin hindi magiging milyonaryo. Bakit? Hindi po tamang ating mindset pagdating sa pera. Kasi diba, ang sabi nga po doon, ipagkakatiwala sa ating maliit kapag tayo ay napagkatiwalaan doon. At pagkakatiwala sa yung malaki, kapag nakitaan tayo ng pagiging katiwala dun sa malaki, it's up to you. Are you able para hawakan yung milyon? Diba? Marami po na nanalo sa mga game show. 1 million,
Pero, pag tinignan natin, ano yung aftermath nung nanalo sila ng milyon? Tama? At dinocument po yan napanood ko po yung iba, nanatili pa rin. Hindi man mahirap, pero parang, ano pa rin, parang wala pa din. Nanatili pa rin sila dun sa, nawawalan, magkakaroon. Kasi hindi na-handle ng mabuti yung finances. Pero po, ang verses po na ito, ang sinasabi po dyan, you might become rich, ay pupunuan ng Panginoon lahat ng ating pangangailangan. At tanong ko po, kailan po tayo binigo sa ating pangangailangan? Ngayon kung tayo po ay mananampalataya, wala. Right? Wala. So guess what? You are prosperous in God's way. Amen? Hindi po, kasi po ini-equate natin yung ating kayamanan kung magkano yung bulsa natin. The mere fact that God supply all our needs according to His riches and glory is a testament that we are abundant. Pero, paghihirapin pa ba tayo ng Panginoon? No! Kasi tinubos niya na yun sa bakit tayo naghihirap. Tandaan po natin ang consequence ng sin. Number 1, may natural consequence ang sin. May pera tayo, nilustay natin. So, ano mangyayari sa pera? Wala, mawawala. Pero kapag in-invest, natuto tayo maghanap buhay, inilagay sa negosyo, lalago yun. Nakikita nyo po, huwag natin kasi masyadong spiritual ang lahat ng bagay na kapag tayo naghihirap, pinaparusahan ng Panginoon. No, never and ever tayo parurusahan ng Panginoon sa mga tinapos ng gawa ng Jesus. Parang ang ginagawa lang natin sa Panginoon, joke yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dito nga sa pag-aaral natin ng full grace, pinalalaki natin yung ginawa niya. Kaya ang sinasabi sa atin, puro kayo finish work, puro kayo finish, ano gusto mong ituro? Right? Kapag tinanong nga yung gospel, hindi masagot. Right? Nang tama, nang tama. Akala niya, gospel hindi, ganyan. No. Let's just go to the Word of God. Yet it is simple, it is powerful. Amen? Kapag tayo po'y nagturo sa kanino man at pinahayag natin, alam niyo mga kapatid, sa ating paghihirap, pupunuan tayo ng Panginoon ng kanyang kayamanan. Hindi kayamanang milyones ha, pupunuan ng ating pangangailangan. May-amen po ba yung mga tao? Amen. O sinabi niyo ako sa inyo, mapupunan ng pangangailangan. Amen talaga ako. Amen. Diba? Amen talaga yun. Diba? So pag-usapan po natin, malinaw na po tayo dyan, no? Hindi po tayo prosperity gospel, but prosperity, abundance, and blessing is part of the gospel, the finished work of Christ. Punta na po tayo dun sa main text po natin. Sabi po dito, sa verse po ng Acts 20:20, at ito rin po ang ating theme verse para po sa ating anniversary. Ang sabi po dyan, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy. And the ministry which I received from the Lord Jesus. Ano pong ministry na na-receive ni Apostle Paul kay Jesus? To testify the gospel of... So malinaw po meron lang pong iisang gospel, ang gospel of grace of God. Amen? Pag-usapan natin. Ang sabi po dito, any gospel that is not full grace is really no gospel at all. Maliban po sa pagtuturo po ng gospel of grace, anumang gospel na inihayag sa pulpito, sa simbahan o kahit saan man, sa street, sa Bible study, sa mga conferences, apart from the real gospel, ay hindi po talaga gospel. Diba? Sabi ng iba, paano natin malalaman yung totoong gospel? Yung iba ang sinasabi, pag-aralan natin yung peking gospel. No. The only way that we can know the fake gospel is to study well the true gospel. Diba kung ikaw, alam mo yung totoong pera, kasi po sa mga cashier po, tinuturuan yan how to identify fake money. Pero, mas lalo silang inaaral, ano ba yung totoong pera? Diba? Kapag alam mo yung totoong gospel, kahit saan tayo dalhin, alam na alam mo kung paano mo ipifilter. Amen? Hindi ka lang amen ng amen, pero may confusion ka sa puso mo. Bagkos, nag-amen ka dun sa totoong gospel kasi alam mo, yun talaga yun. Amen? So pag-usapan mo natin yan. Ang sabi ko dito, sa Galatians 1:6, I am astonished that you are so quickly discerning the one who called you to live in the grace of, yan po yung gospel of grace.
Interchangeable po kasi yan. And turning to the different gospel. Ang Greek word po ng different dyan ay heteros, na ang ibig sabihin ay opposite gospel. Ano po ba kabaliktaran ng biyaya? Gawa. Tama? Yun po yung sinasabi niya dito. So yung iba nagtuturo ng pawang gawa lamang at walang biyaya. Pero ang sabi niya, tayo daw po ay mamuhay sa biyaya ng Diyos. Next verse. Which is really no gospel at all. Yung ibang gospel daw po, o yung gospel sa pamamagitan ng gawa, ay wala talagang gospel. Ibig sabihin, hindi yun yung totoong gospel. However, ito po yung malupit at ito po yung dangerous. Ang sabi po dyan, evidently, some people are throwing you into sa Tagalog po ng confusion, kalituhan. Makikita niyo po yan kapag ang mensahe nakakalito or parang may bagabag sa puso mo. Ito po yung sinasabi nilang perverted gospel. Ang sabi po dyan, and are trying to pervert the gospel of Christ. Ang ibig sabihin ng meta-strepo, meta-change, strepo, twist. Ibig sabihin po, to change and to twist. At ang perfect example po dyan ay ito. Yung meta-strepo gospel po ay pinaghahalo yung grace at works kasi sinasabi nila hindi sapat ang biyaya ng Diyos. Kailangan nating dagdagan ng gawa. At yung gawa, maintaining balance. Diba? Kaya kung matatanong niyo po, kahit sinong pastor ang kausapin niyo po, pastor, ano po ba ang gospel natin? Ang gospel natin ay by grace through works. Pero, doon ka matakot pag may pero na. Pero dapat mong gawin to. Kailangan mong manatili sa ganito. Work out your salvation. Eh, pinag-aralan na po natin work out your salvation. Ano po? Ilabas lang yung kaligtasan. Hindi dagdagan yung kaligtasan meron tayo. Right? Yung faith natin, yung sabi, paano naman yung faith without work is dead? Hindi po yung faith plus work, kundi faith that works. Dahil kung may pananampalataya ka talagang gumagawa ang may pananampalataya. Hindi mo dadagdagan ng gawa yung pananampalataya, pero kapag totoo ang pananampalataya natin, gagawa tayo. Kaya nga po yung may mga totoong pananampalataya, hindi na po yung pinipilit dito sa gawain, umayo. Natural yun. Sabihin nyo nga po natural. Pero ito po yung delikado kasi nagsasambit din po sila ng finished work of Christ, pero hindi yun sapat. Hindi sapat at tinapos na gawa ng Panginoon para mamuhay tayo sa mundong ito at maging ganap ang pagiging Kristiyano natin. Kailangan mong dagdagan ng gawa. Kaya nga po, meta-strepo, perverted gospel, inipit o inikot na gospel, may gagawin. Kaya tingnan niyo po ito. Yan po ang diagram. Sa true gospel po, by grace alone, nothing else. Kaya nga yung mga nagsasabi po, bakit? Hindi, wala na kayong gagawin. Ang ibabato lang po na verse yan, 1 Corinthians chapter 15:10. I am what I am. I work harder than anyone, not by I, but by the grace of God that is in with me. O ba't ka nagsisipag? Kasi yung biyaya ng Panginoon nagpupush sa'yo para gumawa. Hello? Nagpupush tayo para gumawa. Hindi ikaw yung gagawa para yung biyaya ng Diyos ay talagang lumukop sa'yo. Yung biyaya ng nagpupush sa'yo. Kaya ito po yung gospel na tinuturo natin. Ito po madali itong ma-spot. Diba? Pag ang tinuturo, do. Ano yun? Different gospel po yun. Ang ibig sabihin po, heteros. Iba. Kakaiba yun. May spot nyo po ito madali. Ito po ang mahirap na spot. Yung perverted gospel. Kasi hindi sapat sa kanila ang grace, kailangan may gagawin. Amen? Kailangan mo ng 12. Alam niyo po, hindi yun masama, we can absorb the systematic method of it. Pero kapag wala kang na-witness, mawawala ang kaligtasan mo, yun ang masama. Kasi po, never tayo nakaambag sa kaligtasan natin. Ang kaligtasan natin ay solong gawa ng Panginoon. Wala kang gagawin. Paano po yung mga Kristiyanong namumuhay pa sa ganito? Baka naman hindi sila ligtas. Right? Kasi ang talagang ligtas, ayaw na nilang mamuhay sa kasalanan.
O maaari naman kasi may pinagdadaanan yung tao. Alam niyo po ang gawin natin sa mga ganun, putahan natin, i-preach natin yung true gospel. Alam niyo, lalakas po yun. Kasi hindi po babalik ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan. Hello? Hindi babalik. Kaya alam niyo po, ngayon po na sabi nga namin nung first ilang series na po tayo, parang nasa 16, 17 series na tayo. Nung una, dami Tapos parang nung nilagyan na natin ng application, bago mag-application session, lumalabas na. Sabi ko, ba't lumalabas? Ba't nawawala? Nagtatago. Kasi daw matatanong. Alam niyo po, that is natin, sabi nga, hindi babalik ng wala lang ang Panginoon. Alam niyo po, trabaho lang natin. Tanong niyo po to preach the gospel. Hindi natin trabaho na baguhin ng isang tao. Gabayan, oo. Pero hindi ko natin i-push sa kanila na ito. Kasi nakakapagod yun Sa totoo, nakakapagod yun. Yung maging yayo po tayo ng spiritual growth ng ibang tao. We guide them. But the most important principle natin bilang isang Kristiyano, to preach the gospel. At kaya po tayo nag-aaral dito para yung gospel na tinuturo po natin tama. Kasi po ito pong ang binigay na dito po ako magtatapos. Pero bago po dyan, sabi po dito, para malinaw po sa lahat, Romans 11:6, and if by grace, then it is no longer works. Otherwise, grace is no longer grace, but if it's of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Ang grace daw po, dagdagan mo ng gawa, hindi na grace. Ang works, dagdagan mo ng grace. Ang works, dagdagan mo ng grace, hindi na works. Kaya po, wala pong, balikan natin, Pastor, yung wala pong mixture. Ito po yung delikado. Kasi ang sabi niya po dito, ang Diyos po nagsasabi nito, Galatians 1:8, but even if we, apostle or an angel from heaven, should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Alam niyo po, hindi lamang po yan sumpa. Kasi sa Greek po, ang Greek yan is anathema, literally, go to hell. Kaya alam niyo po, ito pong ang matindi, wala pong salvation sa wrong gospel. No salvation with no gospel. Bakit po? Kasi po solong gawa po ng Panginoon Kapag inaluan po natin tayo na may parte tayo sa salvation ng Panginoon, it is no longer work ng Panginoon. Kasi po saving grace to ng Panginoon, dadagdagan mo ng gawa mo. Kasi tayo po, aminin niyo po sa akin, pag may nagregalo po sa inyo or may nagbibigay sa iyo araw-araw ng pagkain, nakakahiya ba na hindi mo man lang silang masuklian ng kahit ano pa man kapag meron ka? Diba literal sa tao na kapag may nagbibigay sa iyo, gusto mo rin naman silang bigyan. Diba? Tama yon. Ganun din sa salvation Hindi kasi matanggap ng mga Kristiyano na ang salvation nila ay pawang gawa ng Panginoon. Gusto nating dagdagan. Hello? Kasi hindi natin matanggap, gano'n lang ang salvation. Parang ang salvation ay gano'n lang, sasabihin mo lang, naniwala lang ko sa Romans 8:10, 9 and 10 na wala nang gagawin. Yes! Kaya nga gift. Hello? Kaya nga gift. At yan po ay nakaangkla sa lahat ng gagawin mo natin. Sa ministry, saan pa ba? Sa buhay Kristiyano natin, sa marriage life, sa family life, sa single life, sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Lahat naka-apply ang grace. Kaya nga po ang ating dalangin ko maging verse ko yung 1 Corinthians 15:3, that I work harder than anyone, yet not I, but the grace of God that is in me. Hindi ikaw. Ang bida lagi sa buhay natin si Jesus. Ang minamagnify natin, tinapos niyang gawa. Ang minamagnify natin ay yung gawa ni Yesu Cristo. Kaya po, ulitin po natin, no salvation, pakita nga natin Pastor, no salvation with wrong gospel. Sino po nagsabi niyan? Hindi po ako. Yung verse po ng Galatians 1:6. Ang sabi po dyan, di ba po? Once we preach to you, let them be God's curse. Go to hell. Grabe mo yun, di ba? Kapag may nagtuturo ng maling gospel, ang sabi sa Bible, go to hell. Nakakatakot po yan.
Kaya po tayo po, akala nila ang gospel of grace para lamang po sa mga maliligtas pa lamang o yung mga wrong believers or unbelievers. Hindi po, ang gospel of grace ay para po sa lahat. Sa mga Kristiyanong hindi pa po tama ang kanilang pag-iisip sa gospel, ikino-correct natin kasi po, mahirap po to, Galatians 1:8. Pinapakita po natin, but even if we preach, or angel, may mga anghel, kahit mga anghel na nagsasabing ito ang gospel, other than what we preach, ano yung pinipreach nila Pablo? Yung gospel of grace. Let them be under God's grace. Ang sa Greek po, anathema, go to hell. Amen? So, right now, hayaan po natin, i-absorb natin yung natutunan. Simple naman po, di ba? Medyo mahirap po ba? Simple naman po yung ating pinag-usapan ngayon, right? Ang binabantayan po natin yung gospel natin, right? Yung dala-dala natin. Kasi yun yung sinasabi niya, yung mababasa niyo pong go and make disciple, ang dadalhin niyo po dyan yung right gospel, which is the gospel of grace. Kasi po ang ultimate goal natin, hindi po mag-worship, hindi mag-fellowship, hindi mag-Bible study, hindi kung ano, kundi make disciple. Yan po ang primary. Hindi po go ang go, part po yan. Kapag Kristiyano ka, kailangan mo talagang humayo. At sa iyong paghayo, gumawa kayo ng mga alagad. Kaya ultimate mandate po natin, make disciple. At paano po natin ginagawa yung make disciple? By studying the Word of God. Para tama yung ibinibigay natin sa tao. Kasi po, guess what? Kung ang mga nurses at mga doktor, buhay ang kanilang sinasalba, kaligtasan nilang eternal ang ating pong pinag-uusapan whenever time you go and make disciple. Hello? Kaya kapag tama ang gospel, tama ang pag-iisip, tama ang buhay, right? Dito sa lupa. At higit sa lahat, tama yung papupuntahan natin. Kasi kapag may gawa ang ating kaligtasan, hindi po yun yung makakapagligtas sa atin, kundi yung puro, solidong gawa ng Panginoon. Kaya balikan nga po natin, Pastor, yung title card natin. Basahin niyo po yung title card natin. Kaya po natin ito ginawang 10 linggo. Ang sabi po dyan, sa title card natin, solid truth, ayun nga po yung Pastor. Solid truth, solid teaching, solid grace-filled life. At makukuha lang po natin yan kapag tayo po ay nag-aaral ng totoo at tamang mensahe. O Pastor, paano namin ma-spot yung mga churches na hindi tama? Hindi ko na po yung problema. Kaya po kayo tinuturuan para kayo po yung magdetermina. We are not here, we are not in the ministry para itong church na make sure yan, walang kaligtasan dyan, huwag may pakasok dyan. Wala po tayo sa ganun. We preach the gospel and it's up to you. Right? Kayo ba pag alam niyo yung panis sa hindi panis, kakainin niyo pa rin yung panis? No. Right? Yung masarap kayo alam yung chicken joy ng Jollibee. Kapag binigyan po kayo ng chicken joy doon sa may bagbagin, yung, di ba, pinipilahan din po yun. Pag, hindi to chicken joy ng Jollibee, kasi alam ko yung chicken joy ng Jollibee, di ba? Alam nyo yung tama sa hindi, right? Ganun din po sa gospel. Sa gospel, kapag nakikinig kayo, hindi lang tayo basta amen, parang may confusion, parang hindi tama. Check ko nga sa Bible, parang hindi naman to Kayo po ang mag-decide what was the real gospel. Kaya po tayo bilang isang Kristiyano, matalino lang makikinig. Matalino ka, para ka ng mga Berean. Alam niyo po yung mga Berean? Habang nagtuturo sila Paul, check nila. Hindi lang sila, right, share ko nga to. Hindi sila ganun. They check. Ito ba talaga yung salita ng Panginoon? At kapag nasa salita, pag-aralan mo, yung preceding and follows, baka hindi yun yung konteksto niya. Kaya nga po, pag-aaral ng salita ng Panginoon ay malalim. Inuupuan. Hindi lang po binabasta-basta. Hanggang pwede ka magsulat, kung mahilig ka magsulat, binibilugan. Di ba yung mga Bible niya, binibilugan mo pa. Ganun po mag-aaral. Hindi po lang basta makabasa. Hindi lang po basta makapakinig. We are. Kaya po tayo, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon para matutunan. So ano po ang ating big idea para po sa hapon kong ito? Ang big idea po natin ay, may kakwentay niyo muna.
Ang pinag-idea po natin ay sira po kasi yung laptop natin. Ito po monitor niya. Kaya dito po sila nakatingin. So, sige pa po. Mag-merienda muna po kayo, tapos kumain. So, ang big idea po, hindi pa rin. Ayan. Yan, isa pa. Yan. Ang big idea po natin is, sabay-sabay po natin sabihin, I am a full grace believer and believes in the one true gospel, the gospel of grace. Amen. Palapakan na po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Praise God. Alam po 45. Dapat dagdagan natin yun. Hindi. Okay na po yan. Yun na po talaga yung ano natin. Malagi pa yung mata ko. Awitin po ulit natin yung inawit natin kanina. Napakaganda po yun. Ang makilala natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah, worship po God. Di mapaniwalaan ang buhay mong binigay. Sa tulad kong di karapat-dapat, minahal ng wakas. Hari ng kapayapaan, Diyos ng kabutihan, mapagbigay kang lubusan, ang awa mo'y walang hanggan. Ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisan ang bigayang sa kinalay mo, O Jesus, papuri ko'y sa'yo. Ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisan ang bigayang sa kinalay mo, O Jesus, papuri ko'y sa'yo. Lord, maraming pong salamat sa amin pong napag-aralan sa oras pong ito. We thank you, Father, sapagkat sinugo mong nag-iisa mong anak. Namamangha po kami, Panginoon, sa ginawa po ng iyong mga anak, na umuudyok sa amin, Panginoon, yung gawin ang ultimate purpose natin sa mundong ito bilang kami po yung mga nakakilala na sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa oras pong ito, yung make disciple, Panginoon, ay hindi na lamang po isinulat sa Book of Matthew upang patuloy po na i-preach sa mga conference, i-preach sa mga evangelical crusade, i-preach sa mga seminar about soul winning. No, this is our primary mandate, Panginoon. Ito po yung mandato mo po sa amin, to make disciple. At hindi kami makakahayo, Panginoon, at gagawa ng mga alagad upang turuan sila ng tamang gospel. Kung mismo kami, Panginoon, hindi namin alam ang tamang gospel. Lord, you differentiate right now kung ano po yung mensahe mo na nais sa amin isigaw sa mundong ito, na alam po namin makakapagpalaya sa mga nakapagpalaya
makulong, magpapagaling sa may mga sakit, magkakaroon ng kaginhawaan sa mga naghihirap, Panginoon. Sa oras pong ito, we believe that as we progress our spiritual life at as we go and make disciple, Panginoon, nakikita po namin mainam, Panginoon, yung gagawin mo sa aming buhay. At kailangan lang po namin is to adhere to the call. At kayo na po ang bahala sa mga bagay na alalahanin namin sa mundong ito. Sapagkat ang sabi niyo po, sa inyong mga salita, maliit lamang sa inyo ang halagang pinoproblema namin. Ang kailangan lamang po namin ay ibigay po namin at manatili kami sa inyong kaharian o sa tinapos mong gawa. And all these things shall be added unto us, Lord. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang unang umibig sa amin. Ikaw una, Panginoon. Lord, nilagay na parang palataya sa aming mga puso. Ang Diyos Kristo. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, sa unang Korinto 11:23, sapagkat tinanggap po sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pinagkando, siya'y lumampot ang tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay ganyang pinagputol-putol ito, ang sinabi. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin mo ito sa pag-alalasan. Ito ang sinabi ng tinapay. Pasalamatan natin ang tinapay na ito. At ano naman po karamdaman na meron ka ngayon. O ano naman karamdaman na meron kang alam, maging sa mahal mo sa buhay. Sa oras na ito ay tinapos na ng Diyos. Sapagkat sabi niya, Tetelestai. Tinapos ko ng lahat ng inyong kahirapan, ang inyong kaguminanan, ang lahat ng inyong mga nararamdaman, sakit at karamdaman. Lahat po tayo ay pinagaling na ng Panginoon. At kinig po natin ang kagalingan ng Panginoon. Sabay-sabay po lang kainin ang tinapay nito na sisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. At gayon din naman nawakan ng saro. Pagtapos magkahapon at sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo tinapay na ito at inumin naman ang saro, ay nahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Taas ko natin ang saro. Maraming salamat, Panginoon, sa katas ng ubas na ito, na sumisimbolo, Panginoon, na yung banal na dugo, na tumigil sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan. At dahil sa Panginoon sa iyong banal na dugo, kami ay nilinis mo na, pinatawad mo na, at niligtas mo na sa lahat ng aming mga pagkakasala. Salamat, Panginoon, na sa oras na ito, na bagamat ikaw ay walang kasalanan, ay ginawang makasalanan para kami patawarin sa aming mga kasalanan at gawin kaming banal, Panginoon, sa iyong harapan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus Cristo. Maraming salamat. Inaangkin na po namin, O Diyos, na kami ay matuwid sa harapan ng Ama dahil kay Jesus Cristo. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin inumin ang saro nito. Salamat po, Panginoon. Tayo sa ating pangatlong gawain, yung pagbibigay. Sapagkat tayo daw po yung tayo po yung mga pinagpala ng Panginoon. At ayon po dun sa Mateo 5:4, sabi po doon, isang verse na lang po yun. Hindi absent na ang aking malawang pangat. Wala yung aking sabi. Nagdala nga ako
Bible, hindi ko naman pumabasa kasi wala yung aking salamin. Sabi po dito sa ayaw mapindot ng aking cell. Ano? Sabi dun sa Matthew 5 verse 4. Ayaw mapindot ng cellphone. Sabi po dito, mapalad daw po ang mga nakakapit sapagkat sila'y aalingin. Wala pa ito. Basta sabi po doon, mapalad ang mga tao na nakakakilala sa Panginoon. Mas mapalad daw po tayo kasi tayo yung mapalad dahil tayo yung nakakilala sa Panginoon. Hindi lang pala mapalad yung mga taong mapayera o nandiyan sa kanilang lahat yung nakakalimutan sa buhay. Mas higit daw po tayo mapalad kasi nakakilala tayo sa Panginoon na tayo po ay kanilang makakapiling ng Diyos sa kalangitan. Yun lang po. At malaya po tayo magbigay sapagkat tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Kaya ito lang po ang puritan. Thank you, Lord Jesus, sa mapalad na mga kapatid na patuloy na nagbibigay sa iyong gawain. Kaya salamat, Lord, sapagkat kami, Panginoon, ay patuloy po iniingatan, pinagpapala sa aming mga buhay. Mula Lunes hanggang Linggo, nandoon yung pagpapala at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, maraming pong salamat. Thank you, Lord, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay patuloy mong iningatan at patuloy pong pinagpapala. At ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat para sa aming mga buhay. Thank you, Lord Jesus, sa iyo lamang po, Panginoon, ang kapurihan,